And po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ang gagamitin natin ngayon ay Oracle card. Yan. At titignan natin kung ano yung mga mensahe na ilalabas ng ating mga Oracle card na ito para maging gabay sa inyo. Yan. Collective to mga kapatid. Sa makaka-resonate lamang po. Yan. Sobrang kapal po kasi ng oracle, kaya ang gagawin natin ay bubunot lang tayo ng tig tatlo dito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan po ang mensahe na ihahatid natin ngayong araw gamit ang Oracle card. Unang-una mga kapatid ay ito, ulam. Ang ulam po na ito ay ingat-ingat po sa mga lalong-lalo na ngayong December pag may mga okasyon o di kaya may gathering, pagtitipon, celebration. Yan. Ingat-ingat po dito sa mga ulam. Yan, maaring merong ilalagay diyan ng mga lason o di kaya mga hindi kaaya-aya, maaring sumakit ang tiyan mo. Ingat din po kayo sa mga nagsiserve ng mga pagkain sa mga okasyon, lalong-lalo na kung hindi ninyo kilala yung mga taong iyan. Mag-ingat po mga kapatid. Kasi maaring lagyan po ninyo yan, lagyan po nila yan ng mga espiritual o di kaya espiritual upang magkaroon kayo ng espiritual na sakit, bulungan niyang mga yan. O di kaya para sumama ang inyong pakiramdam dito sa ulam. Mag-ingat po mga kapatid. Lalo't lalo na ngayong December, may mga okasyon, pagtitipon, Christmas party, o di kaya kung ano man mga gathering yan, celebration, birthday, mag-ingat po. Yan. Pagkain. Ayan sa mga pagkain, mag-ingat po. Lalong lalo na ngayon. Baka bago po kayo kumain, ay dasalan po ninyo ang inyong pagkain, magpasalamat kayo. Yan, na ang lahat ng mga masasamang ikinarga sa inyong pagkain ay malusaw, matanggal, mawala ang lahat ng uri ng ibinulong, inilagay, o di kaya mawawala ang bisa ng mga lasong iyan na kinarga ng mga taong mga masasama o di kaya may mga balak upang makapinsala sa ating kapwa. Yan. Uso ngayon niya mga kapatid, kahit dito sa amin, yung daw-daw, kilkig, lason, uso yan dito sa amin. Yung mga ganyan, kaya kami dito maingat kami sa pagbili ng mga ulam, lalong-lalo na sa mga karinderya. Nag-iingat kami. Kasi ako, nabiktima din ako dati niyan nung hindi pa ako manggagamot. Talagang grabe po mga kapatid. Ang kilkig kasi, kung hindi ninyo nagagamot ang kilkig, may kilkig po kasi na ang taon ang pinitensya mo, mayroon ding buwan, may oras, may minuto, may segundo. Ang segundo na yan mga kapatid ay mataas na uri na laso na ikinarga sa pagkain. Tapat yan, patay po ang taong malalason yan pag hindi nagamot agad-agad. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ikinakain natin. Yan. At saka mag-ingat din sa mga pagkain na kinakain natin ngayong December, lalong-lalo na sa mga may okasyon. At lalong-lalo na yung mga may sakit dyan, na high blood, sakit sa puso, diabetes, kasi yung mga kinakain natin ay prone yan. Lahat po ng mga kinakain natin may mga side effect o chemicals, o may mga high blood dyan. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa mga may sakit physical. Wag po nating kalimutan na uminom muna ng inyong maintenance, ng inyong gamot bago kayo kumain ng mga pagkain ito, para safe po kayo mga kapatid, para maiwasan yung stroke, atake sa puso, ma-high blood kayo dyan, tumaas ang inyong sugar. Mag-ingat po.
mahalin po ninyo ang inyong sarili at turuan po ninyo ang inyong sarili na disiplinahin para mas lalong humaba at lumawak pa ang inyong buhay at kayo ay gumaling sa inyong physical na sakit. Yan. Biruin mo, pinag-iingat kayo sa ulam at mga pagkain. Kalimitan mga kapatid, dyan talaga ang kahit kami maingat kami mga kapatid, hindi kami kahit dito, hindi kami bumibili sa mga karinderya kung hindi namin kilala. Yan. Kasi kalimitan dyan nilalagay ng mga manlalason. Yan. Yung mga kalimitan dyan mga naglalagay mga kapatid, yung mga dayo. Dayo lang ang mga dyan nagbibiktima. Hindi naman sila magbibiktima sa kanilang lugar. Kasi yang kilala yang mga yan. Kilala. Kaya dyan sila mga kapatid sa mga daw-daw na yan at lason. Kaya mag-ingat po tayo. Kahit saan yan, kalat yan. Kahit sa Maynila, kahit saang lugar, probinsya, may mga taong ganun mga kapatid. Meron pero kung may pangdepensa kayo niyan, nung nahahawakan ninyo yung baso, pag yan ay may lason o kilkig, umaapaw yan mga kapatid. Minsan pumuputok ang baso. Meron akong depensang ganyan na ibinigay sa akin ng isang matanda na hindi ko na ipapakita yung kasi hindi nawawala ang bisa nung kung ipapakita ko sa mga tao. Talagang tested mga kapatid. Cleansing. Sa mga nakakaramdam dyan ng pamimigat ng inyong pakiramdam, sumasama ang inyong pakiramdam, bumibigat, o di kaya parang wala kayong ganang magtrabaho, kumilos, wala kayong ganang kumain, wala kayong ganang mag-enjoy, magala-gala o di kaya magbakasyon. Dahil po yan sa mga negative energy sa inyong katawan. Mabigat ang inyong pakiramdam. Yan, maraming palaging sumasakit ang inyong katawan. May mga negative dyan sa inyong katawan na dapat ipa-cleansing ninyo. Yan. Gawin lang ninyo mga kapatid, rock salt cleansing. Yan. Para matanggal yung mga sumpa, negative energy. Ang gawin ninyo dyan, ang kumuha kayo ng isang dakot na asin, kanawin po ninyo yan sa tubig. Yan po ang gawin ninyong ipampapaligo ninyo para matanggal po ang mga negative energy sa inyong katawan. Pero mas maganda niyan, ipa-ritual cleansing ninyo yan. Tanggal yan mga kapatid ang mga negative energy. Kasi mga kapatid, hindi ang negative energy nakukuha natin yan sa mga nakakasalamuha natin, sa mga kasama natin sa trabaho, yung may mga negative, yung mga taong may mga kamalasan sa buhay, nahahawa yan yung mga negative energy na yan. Kasi ako ranas ko yan kasi manggagamot ako ilang taon ako nag-aral sa panggagamot. Kaya dapat ipa-cleansing ninyo, tanggalin yung mga negative na yan. Pagkatapos syempre pag natanggal na ang inyong negative energy sa inyong katawan o kung ano man yan, ay tulungan ninyo ang inyong sarili. Yan ang masasabi ko para para tuluyan ng gumaling. Parang sakit din yan mga kapatid. Siyempre kung may sakit ka, tulungan mo rin ng inyong sarili para makabawi at saka gumaling. Ang problema lang kasi magkaiba ang physical at spiritual. Ang negative kasi, negative energy, yung may mga curse, yan ay mga spiritual, spiritual na sakit. Yan po ang mga spiritual na yan na hindi nakikita ng mga tao, ngunit yan ay nararamdaman. Yan, nararamdaman ng taong nakakaramdam ng mga negative energy, sumpa, yan. Kamalasan sa buhay, kaya nagkakaganyan. May mga negative kayo sa katawan, ipa-cleansing ninyo. Yan, may nag-course siguro sa inyo na magkaroon kayo ng kamalasan sa buhay. Yung mga taong naiinggit sa inyo, nakaaway mo, isinumpa ka nito na kaya magkaroon ng kamalasan, magkasakit ka, o kaya magkandalit-silitsi ang buhay mo. Yan, wala ka maiipon na pera, mauubos. Ganyan yung mga kamalasan sa buhay. Wala ka maipupundar, may maipupundar ka man na bibenta mo lahat. Yan ang kamalasan mga kapatid. Kailangan dyan ang gagawin, ipa-cleansing ninyo. Yan, pa-cleansing. Kung gusto ninyong isumbalik yan,
gawin natin kung ano. Kasi ako gumagawa ako ng sumbalik, marami ng akong napatunayan na ganyan, mga kapatid, sa sumbalik. Yan. At saka may kalimitan, ang pinaka ano ko dyan sa sumbalik ay may tatlong araw may tumatalab. Minsan din ay matatagalan, kasi nga hindi tumatalab yung pagsusumbalik, lalo't lalo na kung may depensa yung nagbigay sa'yo ng sakit. Kailangan doon bubutasin ang depensa nun. Pag nabutas yon, madali nang bumalik sa kanila yung sakit, kasi kalimitan butasad ng ano yan, butasad ng aral yan si spiritual. Yan, hindi basta-basta ang sumbalik. Buhay ng manggagamot yung nakataya dyan, buhay rin ng mangkukulap yung nakataya din sa kanila. Kaya hindi basta-basta ang sumbalik. Pati lahat yan madadamay, ang nagpagawa at gumawa ay madadamay sa katarantaduhan ng mga yan. Yan, ang kalimitan ng ang sabi ng iba, hindi daw ako nagpo-post ng mga video yan sa ritual pang sumbalik. Kasi nga mga kapatid, ito ang rason ko. Kaya hindi ako nagpo-post ng mga ritual video o di kaya picture. Gawa nga nung ginagaya ng iba. Ginagaya nila, hindi nila ginagaya nila yung mga pamamaraan ko. Tapos ang ginagawa ng iba, kinukuha nila yung mga picture, tapos ipo-post nila sa kanila, sa ibang mga page, sa ibang mga sa mga group page, na sila yung gumawa ng mga ritual na yan, pero sa akin nang galing. Kaya minsan nakaka-bad trip din minsan. Kaya mas gustuin ko na lang na i-private ko na lang ang pagsasagawa ng ritual, para hindi na makakapang-scam pang iba. Yan, hindi na makaka-scam pa yung iba sa pinagagawa nilang pagmumodus ng iyan. Yan, maaari ding minsan pag hindi ako busy, yan, ay ano lang mga kapatid, napipicturan ko pa yan at isinisin ko sa sa aking mga client. Yan. Ang ritual din naman, may tumatalab, may hindi. Depende yun mga kapatid sa kung luluobin ng ating Panginoon na yan ay tumalab o hindi. Nasa Panginoon pa rin ang pagpapasya niyan. Kung ikaw ay pahihintulutan na ibalik yung mga kahilingan ninyo o hindi. Ang importante ay isinagawa ng isang manggagamot. At marami na rin akong napatunayang ganyan na tumalab. Yan, kalimitan may tumatalab, meron ding hindi. Yan. Pera. Ayun, yung ngayong this December. Balik tayo sa card reading this December mga kapatid. Siguro may makakatanggap dito ng 13 month, malaking sahod. Yan, may bonus. Yan, may pamasko kay ninong at ninang. Yan, may mga inaanak dito na papaldo talaga sa mga regalo ng kanilang ninong at ninang dito. Yan, pera makakatanggap. Siyempre, kung ano man yung pera na matatanggap ninyo, magpasalamat din kayo. Magpasalamat kayo sa ating Panginoon na kayo ay nakakatanggap ng pera na ganyang kalaking halaga. Siyempre, kung sobra-sobra naman o umaapaw ang inyong blessing, i-share din ninyo sa mga taong kapuspalad, mga pulubi. Yan. Ang masasabi ko lang, kung kayo ay mag-share sa mga pulubi, wag po ninyong bilhin ng pera mga kapatid. Wag po ninyong bigyan ng pera. Ayan pala mga, wag po ninyong bigyan ng pera yung mga pulubi. Ang bilhin po ninyo para ibigay sa kanila ay mga pagkain. Kasi pag pera ang binigay ninyo dyan, baka ibili lang nila ng rugby, yan, mga bulkasil, solvent, ipambibisyo nila, makakasama pa sa kanila. Sa akin mga kapatid ay pag ako'y sa kanila at may pagkain, binibigyan ko sila. Yan, pero yung mga matatanda na at saka mga pulubi, kung kailangan naman din ng pera na ay binibigyan ko. Ayan. Kaya pag magbibigay kayo sa mga kapuspalad, kaya nga kung ano nga yung itinutulong mo sa kapwa mo, mas doble o higit pa ang balik. Yan. Alam ko yan mga kapatid. Pag mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, ay mabuti din yung balik sa iyo. Pero pag masama, kasamaan din ang aanihin mo.
Yan ang katotohanan dyan. Ampon. May ampon dito na nagpapasalamat sa inyo, dahil kung hindi dahil sa inyo, di siya lumaki ng ganyan, di siya nabigyan ng magandang hindi siya nabigyan ng magandang buhay. Yan, dahil sa inyo. Mahal na mahal ka nitong ampon na ito. Yan. At ang nagpapasalamat din siya sa inyo, kung sino man ang makaka-resonate dito sa mga makakapanood nito na mayroong ampon na isang tao, babae man yan o lalaki, ay nagpapasalamat siya sa inyo dahil kayo ang niyang pamilya. Yan, itong ampon. Kapatid. Sa ngayong taon, may mga magkakapatid dito na magkakaayos. May mga magkakapatid dito na nagkakatampuhan. Hindi naman talaga may iwasan yan, mga kapatid. Siyempre tayong mga magkakapatid yan, na hindi naman talaga may iwasan yan. Siyempre may mga talaga na may nagsasakitan, napapalitan ng mga masasakit na salita, nagsusumbatan, pinapahiya. Yan, siyempre may mga magkakapatid dyan na nagtatampo, naiinis, nagagalit. Pero this December, after magpasko, ay magkakabati itong mga to. Yan, magkakabati yung mga magkakapatid na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ngayong taon. Yan, siyempre may hihingi ng tawad diyan para para magkaayos. May isa diyan na magpapakumbaba sa kanila. Yan, kasi mga kapatid, kung kayo ay may mga kapatid na nag-aaway-away, nagpapataasan, o di kaya mataas ang pride, hindi po nagiging solid ang inyong samahan ng inyong pamilya. Yan, sa mga magkakapatid, dapat dyan ay solid kayo. Yan, kalimitan kasi wag lang sanang sa magkakapatid, hindi talaga naiiwasan ang ugali. Merong sakim, merong buraot, totoo, merong umaasa, merong laging mga kapatid, laging lagi may problema. Yan, di talaga may iwasan yan. Kaya dapat ang gagawin lang ninyo ay magpakumbaba, magtulungan kayo. Kung ano yung maitutulong ninyo, tulungan ninyo. Pero kung wala, ay di pasensya. Ganon. Wag na tayong magbitaw ng mga masasakit na salita, kasi nga diyan nagsimula ang mga tampuhan, kanya-kanya. Siraan na agad yan. Sisiraan ka sa tao. Diyan na magsisimula. Marami akong mga client na ganyan, mga magkakapatid nag-away-away dahil sa mana, dahil sa sa pera. Di pinautang, nag-away-away, may mga masasakit na salita na. Magkakapatid, kinulam, dahil nakapagbitaw ng hindi maganda, binantaan pa ng kapatid, pinakulam. Totoo yan, mga kapatid, kahit sa Biblia nakalagay yan. Pinatay ni Abel si Cain dahil sa inggit. Yan ang katotohanan dyan. Nangyayari din yan sa totoong buhay. Nangyayari nga sa Biblia eh. Yan, isa sa magkapatid na yan na pinaburan at pinagpala ng ating Panginoon, pinatay. Ewan ko kung si Abel ba yung pinatay o si Cain, dahil sa inggit. Yan. Ang inggit kasi, mga kapatid, ay ang inggit kasi ay pag hindi yan nakukontrol ng tao, ay talagang nakakapatay ang inggit, mga kapatid. Ang inggit ay bunga ng kasalanan. Yan. Ang inggit ay alipin ang inggit ay patibong ng isang demonyo, ang inggit, mga kapatid.
kalimitan sa panahon ngayon, marami ng mga inggitero ngayon, di na marunong hindi na marunong kumayod o mag-ano, pag alam nilang nakakaangat yung tao, sisiraan nila, gawa nga ng inggit. Ang inggit po kasi mga kapatid ay isa pong uri ng sakit yan na hindi nagagamot. Kahit doktor, hindi kayang gamutin ng doktor yan, kahit manggagamot. Kasi nga, ang sakit ng tao yan. Sakit ng tao yan, literal na sakit ng tao. Ang gamot dyan sa inggit, siya mismo ang makakagamot yung sarili niya. Yan ang katotohanan. Buti. Itong buti na ito ay siguro ang nasisense ko dito sa buti ay sa mga nag-iinom dyan, sa mga mag-iinom ngayong December. Yan, ano rin, limitahan din ang pag-inom, baka kayo maparami. Yan, siyempre pag kayo ay lasing na, di na ninyo alam kung ano yung ginagawa nyo, sinasalita nyo. Yan, kalimitan. Limitahan din ninyo ang pag-inom. Yung iba hindi na namamalayan, nagmamaoy na, nagwawala na, hindi na alam kung ano yung ginagawa. Kaya limitahan lang natin kung ilang bote ang mauubos. Yan, ninyo. Yan, pag solve na kayo, pwede na kayo matulog. Wag na magmaoy. Yan, kilos. Yan, yung mga taong ito, kung alam ninyo yung kilos na ito, ito yung kalimitan na yung mga naiinggit sa inyo, naninira sa inyo. Yan, lalo na dyan yung mga hindi sila sang-ayon sa inyong mga gawain. Yan, mararamdaman ninyo yan, yung mga tao na yan, kung ano yung mga ikinikilos laban sa iyo. Kaya marunong ka dapat kumilatis. Kung ang taong iyan ay kung alam ninyo na hindi kaaya-aya o hindi maganda ang kinikilos niyan, ay iwasan ninyo para sa inyong seguridad din, para makaiwas kayo sa mga masasamang gawain. Yan ang masasabi ko. Ayun lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.